bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, ako'y tinatamaan. Lord, Okay, sa mapagpalang umaga po at ngayon po ay tayo po ay muli tutungo o dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning at ngayon po ay araw ng Miyerkules, araw po ng Wednesday, ngayon pong taong ito ng July 22, 2026, At ngayon po sa araw na ito, ay tayo po ay dadako sa isang talata, It's one of the popular na talata mula sa Biblia, Mula po sa aklat ng Matthew 6 verse 25. At ito po ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Jesucristo, At turo mula ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pagtalakay na ito, ay atin po itong pamagatang, mula dito sa Matthew 6:25 ay pamagatan po nating break free from anxiety, At sabi nga, ating pamagat ngayon is break free from anxiety, God got you, God got you, Tayo ay nasa ating Panginoon Diyos. God got you, At ngayon po sa ating pong pagtalakay ng paksang ito at bago pa man, ay tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Mateo 6 verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kakainin at inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at kaysa katawan ng damit? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. At salamat po sa inyong mapayapang paalala, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming, kung kami ay madalas na nauubusan ng lakas at pag-aalala at pag-iisip sa mga bagay na hindi po namin kontrolado, Panginoon. Ngayong umaga po, binibigay po namin sa inyo ang lahat ng pangamba sa aming mga pagkain, pangangailangan, kinabukasan at kalusugan. Naniniwala po kami na dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, ikaw din ang magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan sa tamang panahon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, aming Diyos, na nag-alaga at hindi po nagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan, lahat po ng aming alalahanin ay isinusuko namin sa inyo, Panginoon. Ganon din po sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, nawa ito ay lubusan naming maunawaan, maisa puso at maisa isip, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan ng katawan. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So po rin ating Panginoon Diyos. At ngayon po sa ating pagtalakay na ito, nais ko ulit basahin sa Amplified Version. Ang sabi po ng talata, therefore, I tell you, stop being worried or anxious. Sabi doon ay meron po doong caption natin Panginoon, close and open parenthesis, perpetually uneasy, distracted. Yun po daw yung anxious na sinasabi dito. If you're perpetually uneasy, uneasy, sabihin balisa, distracted, about your life as to what you will eat or what you will drink, nor about your body as to what you will wear. Is life not more than food, and the body more than clothing? Yan ang sinasabi po doon. Okay, isang katanungan po dito sa ating paksa ngayon. Mga katanungan na madalas ay ating siguro ay napapansin o na-encounter o nararanasan natin.
yung bang dito sa ating paksa ngayon, no, na isang katanungan na bakit natin hinahayaang lamunin tayo ng takot na parang hindi tayo nakikita o naririnig ng Diyos. Yan yung mga katanungan. No, dito rin sa ating paksa, ano, bakit mas madali nating paniwalaan na kulang ang ibinibigay ng Diyos kaysa maniwala na sapat ang kanyang pag-ibig. No? Ano man ang direksyon o ano man ang ating kinahaharap. No? At dito sa ating paksa na ito, bakit din mas nakatuon ang ating mga mata sa kakulangan ng bulsa at hapag, no? Sa pagkainan o saan man, kaysa sa kayamanan ng Diyos na nagmamay-ari ng lahat. At dito, hindi ba't pagpapakita ng kawalan ng tiwala ang pag-aalala? Parang sinasabi natin, kaya ko pa ito, bantayan kaysa sa ating Panginoon Diyos. Parang minsan ganun yung ating attitude o tumatakbo sa isipan natin. Kaya po, ang leksyong ito na ating pag-aaralan ngayon ay pagwasto sa ating mga maling pananaw. Dahil ang pag-alala po ay hindi pagiging responsable. Ito po ay paglimot kung sino ang may hawak ng ating buhay. Ano nga po ba ang anxiety? No? Ayon po sa science o agham, ang anxiety po ay natural na reaksyon ng ating katawan. It's a natural reaction. At sabi nga ay maaring ganun din sa ating isipan. No? Sa stress o panganib. Ito po ay pakiramdam ng takot, kaba at pagkabalisa tungkol sa mga bagay na mangyayari. At ang epekto po nito ay nagiging mabilis ang tibok ng ating puso. Ibig sabihin, hindi tayo makapag-focus. Laging balisa. At parang may bigat sa dibdib. Ayon din po sa siyensya, ang sanhi po nito ay takot sa kinabukasan, kakulangan sa kontrol, o sobrang pag-iisip sa mga problema. Ang utak po natin ay nag-aalala para protektahan tayo. Pero kapag sumobra ito, nagiging hadlang sa ating kakayahang mabuhay ng payapa at masaya. Kaya nga po ang Biblia ay sa ating binasang talata dito sa Matthew 6:25 ay tinawag ito ng ating Panginoon Jesus na pagiging hati ng isip, laging balisa at pagkagambala. Kaya nga sinabi niya doon sa open close parenthesis na binasa nating amplified version, ano, sabi doon, perpetually uneasy, distracted, no? Kaya nga po, ito yung tinatawag na ang pag-aalala po ay paglipat ng pag-iingat ng Diyos papunta sa sarili nating lakas. Kaya kapag nag-aalala tayo, ibig sabihin nito, tayo ay nananahan doon sa sitwasyon at sarili nating lakas, hindi pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay ang ating pagtingin sa problema ng mas malaki kaysa Diyos, sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tinitingnan natin yung problema na mas malaki kaysa sa ating Panginoon Diyos. Ganun po kasimple. At dito, the root ng pangyayari ito po ay ang paniniwalang hindi tayo sigurado kung aalagaan tayo ng Diyos. And that is the reality. Ito po ay nagdudulot ng pagkawala ng kapayapaan. Dahil inililipat natin ang ating tiwala mula sa nagbigay ng buhay patungo sa mga pansamantalang bagay lamang. Tulad po ng pagkain, yaman, o kasalukuyang sitwasyon. Sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus, doon sa ating binasang Amplified Version, stop. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayong itigil ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, it's a matter of your choice. Gusto mo ba itigil o ayaw? That is anxiety. Kung gusto natin itigil, may mahirap Kasi bigla na lang meron akong attack meron na naman ako anxiety, panic attack. You can stop it. Matin ka ng Bible study. You can stop it. Kasi nga, ang anxiety ay pinagmumulan sa kakulangan ng
pagkakilala sa Panginoon Diyos. Sa Biblia, ang pag-aalala ay hindi lang po emosyon. Ito po ay spiritual na labanan, spiritual warfare. Kapag nag-aalala tayo, parang hinahati natin ang ating puso at atensyon, kaya hindi tayo makapaglingkod ng buo sa ating Panginoon Diyos. Ang ating verse ngayon ay bahagi po ng Sermon of the Mount. Sabi nga, ito ay lagi na rin nating napatutungkulan na ito yung malalim na turo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. Dito po niya tinuruan kung paano tayo mamuhay. Dito tinukoy ng ating Panginoong Diyos ang pinakamalaking kalaban ng ating kapayapaan. No? Doon tayo nawawala ng peace. And it's also attack, no? The church from nowadays. Ano po yun? Ang pag-aalala o anxiety. Dito po sa ating paksa, bago po ang text na ito, katatapos lang po ng ating Panginoong Hesus na turuan ang mga alagad tungkol sa pag-iimbak ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Dito po sa ating paksa na ito ngayon o sa ating binasang ito, idinugtong niya na kung ang Diyos ng ating kaluluwa at ng ating kinabukasan, bakit mag-aalala sa mga pisikal na pangangailangan? Ang mensahe po ay malinaw. Ang buhay ay higit pa sa kung ano ang nakikita ng mata. Ang Diyos ay siyang nagbibigay ng buhay. Siya at siya rin ang magbibigay ng lahat ng kailangan natin para dito sa lupa. Sabi nga po sa atin ng mga awit o Psalm chapter 100 verse 3. No? Sabi po niya doon, no? Psalm 100 verse 3. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya lahat. Tayong lahat ay nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. No. Sabi nga po doon, know that the Lord God is He who has made us. And sabi nga, not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Tayo po ay pinili niyang bayan. Sabi nga, hindi lahat ay nakasusumpong nito. Sabi nga, yun lang naniwala at nanampalataya. Kaya nga kung ikaw ay naniniwala at nanampalataya, ikaw ang tinutukoy ng ating Panginoon Diyos. Ikaw at ako ang tinutukoy ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito sa ating paksa na ito, nabanggit yung worried or anxious, kung ano man ang iyong version o pag-aalala. Ito po ay galing sa salitang Greek na sinasabi pong merimnao, no? No, merimnao, no? Na maging sabi nga ay nahahati, ibig sabihin po nito ay yung paghahati ng kaisipan, yung pagiging balisa, laging magulong isip, laging sabi nga ay ibig sabihin po nito ay hati ang pag-aalala ng ating mga atensyon at lakas, hindi makapag-focus sa Diyos. Kapag ang buhay natin, pag-iisip natin, walang focus sa ating Panginoon Diyos, walang direction mula sa ating Panginoon Diyos, yan po yun. Kaya nga po, doon sa life na sinasabi dito, sa Greek word ay psyche, no? Ibig sabihin, tumutukoy sa buong pagkatao at buhay na ibinigay ng Diyos. Hindi lang po ito paghinga, kundi ang buong pag-iral na may layunin. Kapansin-pansin po, doon sa unang talata, sabi niya, therefore. Ang salitang ito po ay, sabi nga ay isang bagay na nakakonek sa atin na base sa katotohanan ng Diyos na ating Ama at may-ari ng lahat. Kaya, sabi nga doon, therefore, isang bagay, kung may re-realize lamang natin, kaya po nating itigil ang pag-aalala. Kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon, we can stop that anxiety. Sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang mga tao ay madalas mag-alala sa pagkain at damit dahil walang social security.
Yan po ang dahilan yan. O trabahong permanente. Pero itinuturo po ng ating Panginoong Sus na kung ang Diyos ay nag-aalaga sa mga ibon at bulaklak, gaano pa kaya sa atin na mas mahalaga sa Kanya? Ba, nakikita natin yung mga ibon, wala naman silang mga job description na, wala naman silang posisyon o sabihin natin ay walang sweldo, pero they are good. Masaya. Sa mga simpleng bagay na ito, bakit natin, kung iisipin lang natin, kung gusto natin pagbasihan, kung gusto nating magising doon sa mga anxiety o pag-aalala ng buhay natin. Diba, sabi nga sa atin din, sundan natin yon. Matthew 6, verse 26. Ano po sabi doon? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa ibon? Parang katulad lang yan doon sa Bible study namin kagabi sa team ni San. May isang testimony kasi. Actually, nauna na i-testimony sa akin yung isang kapatid sa Panginoon. Sa kanyang pagtuon doon sa misyon na magaganap po din sa Purpose Field Life dyan sa Bulacan, Chaong. Siya po yung nag-aasikaso ng mga permits sa munisipyo, sa barangay. At excuse me po. Noong sa kanyang pag-aasikaso ay nalimutan niya yung ballpen, si Ate Nela. At nung nalimutan niya kasama natin yan. Nalimutan niya yung ballpen. Nag-pray naman siya. Pinanalangin niya sa Panginoon. Pero meron pa rin siya nakalimutan sa hindi sinasadyang pagkakataon. Pero ito ang twist. Hindi siya makasakay ng bus. At ang dumating sa kanya ay yung jeep, At doon sa jeep, parang walang tao doon sa jeep. Bigla siya nakakita ng isang ballpen, Yung ballpen na yon ay isang bagay na namangha siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, napakabuti mo, Sabi nga, simple things na nararanasan natin yung mga bagay na yun para makita natin, yung pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito sa buhay natin, mahalaga po na makita natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito ay isang bagay po, ay sa yugtong ito, doon sa binasa natin ng huli, sa Matthew 26, sino ba ang tinutukoy ng talatang ito? Dito, malinaw po na tinutukoy ay lahat tayo na may kinabukasan at pangangailangan. Diba? Lahat naman tayo ay may kinabukasan. Mula sa pagkain, sa damit, trabaho, pamilya, hanggang sa kaligtasan. Yan yung mga bagay na ating kinaharap. Tama? Na ating kalimitang iniisip. May makakain ba ako? May masusuot ba ako? Meron ba akong hanap buhay? May pamilya ba ako? Ako ba ay ligtas sa Panginoon? Yan yung mga iniisip natin. Kaya nga po, ang tawag ni Jesus ay para sa bawat pusong pagod. Pagod sa pagdadala ng bigat na hindi naman para sa kanila. Hindi para sa atin. Dahil ang Panginoon Diyos, siya ay patuloy na nagtuturo sa atin. Mula sa pag-aalala, patungo sa pagtitiwala. Minsan, ito ang malaking problema. Dahil ang pag-aalala ay nagbibigat o nagbibigay ng bigat at naglilihis sa atin sa Panginoon.
Sinasabi nga po sa atin ng ating Panginoong Jesus, stop being worried. Hindi ito mungkahi, kundi utos na may dahilan. No? Dito po sa ating paksa, hindi ho yan mungkahi lang. Inuutusan po tayo ng Panginoon. Stop being worried. Ang pag-alala po ay naghahati ng puso. Tandaan po natin yan. Yan ang anxiety. Kapag hati ang iyong isipan, ang iyong puso, nandyan yung pagdududa, nandyan yung takot. Kapag nag-aalala tayo, parang sinasabi natin, hindi sigurado ang Diyos. Sabi nga minsan, kailangan nating bantayan ang ating buhay o ang buhay nating ito. Ito po ay nagpapahina ng ating lakas at pag-asa. Dahil ang malinaw na pananaw po dito ay dapat nakatuon tayo minsan sa ating Panginoon Diyos kaysa sa minsan sa ating maling pag-iisip, ang ating pinagtutuunan ay ang pangangailangan sa pagkain, damit, sa halip na magtuon po tayo doon sa nagbibigay. Pastor, di ba? Ako na may nagtatrabaho. Yes, kung hindi tayo binigyan ng pabor ng Panginoon, hindi tayo makakapagtrabaho. Tama? Kung hindi tayo nagkaroon ng pamilya, hindi natin mararanasan ang lahat ng ito. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay biyaya ng Panginoon Diyos. At yan minsan ang ating nakakalimutan. Nakakalimutan natin kung sino yung nagbigay ng buhay. Nagbigay ng regalong yan sa atin. At siya ang may hawak ng lahat ng ito sa ating buhay, bawat araw. Sabi nga po, anxiety looks at the problem. Faith looks at the provider. Ulitin ko po, anxiety looks at the problem. Yung anxiety niyan, tinitingnan niyan, problema. But faith looks at the provider. Kapag meron tayong paniniwala sa ating Panginoon, tayo tumitingin. Sabi nga, worry weight us down. Faith lift us up. No? Yung pag-aalala natin, ibabagsak tayo niyan. But yung ating pananampalataya, itataas tayo niyan. Sabi nga rin sa atin ng Psalm 94 o mga awit 94 verse 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas mo na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Amen. Napakaganda po nun. When my anxious thoughts multiply within me, your comfort, delight, my soul. Ang katotohanan po, ang buhay po ay higit na mas mahalaga kaysa sa material. Kaya nga po, ang tanong ng ating Panginoong Hesus ay simple, pero sabi nga ay tagos sa puso. Ganda ng tanong ng Lord Is life not more than food and the body more than clothing? Oo nga, no? Kung walang buhay, walang pakakainin. Kung walang katawan, walang susuotan ng damit. Simple, Ano ang kahulugan nito? Ang Diyos po, siya nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin at katawan. Kung nagawa niyang ibigay ang buhay nito o pinakadakilang regalo at sa ating pag-iral, hindi niya pwedeng pabayaan ang simpleng bagay na kailangan mo o kailangan natin para mabuhay tulad ng pagkain at damit o ano pa man. Minsan, naiinggit lamang tayo sa iba kung bakit akala natin wala tayo. And that is the truth. It hurts, no? Minsan, kaya lamang tayo, akala natin wala tayo kasi naiinggit lamang tayo sa iba. Ang inggit ay dahilan ng anxiety. Isipin natin ito. Kung may kakayahan ang Diyos na likain tayo mula sa wala, gaano pa kayang ibigay ang mga pangangailangan natin habang tayo ay nabubuhay? Ang pagkain at damit ay para lang sa katawan. Pero ang buhay at kaluluwa ang pinakamahalaga. Kaya kung hawak ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin,
hawak din ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng detalye sa atin. Sabi nga, God does not give us life and then abandon us. The one who created will sustain you. Siya na lumikha sa atin, ang siyang magsusustain sa atin. Sabi nga rin sa atin ng Isaiah 42 verse 5. Yan. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at ang nagbigay ng buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh na kanyang lingkod. Yan. Yan po yun. Siya ang lumikha ng lahat. Lagi natin iisipan niya. Tayo ang pinakamatinding gawa niya. Bakit? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, sinabi lang niya, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng hangin, magkaroon ng... Lahat yan, sinabi lang niya. Ikaw lang yung ginawa ng Panginoon sa kanyang mismong kamay, may personal touch, at may hininga. Mula sa kanyang buhay mismo. Alive, o psyche, in Greek. Kaya nga po, hindi po tayo nag-iisa sa anumang laban. Ang pagtawag na Ama sa Diyos ay nangangahulugang meron tayong tagapag-alaga na may sapat na yaman at kapangyarihan. Kaya sa tuwing tayo nananalangin, Ama namin Diyos na makapangyarihan, ibig sabihin, siya nag-aalaga sa atin. Dumudulog tayo sa Kanya. Yun po ang kahulugan ng kapag tayo ay nananalangin, Ama, ako po'y narito. Ibig sabihin, siya'y nag-aalaga sa atin. Kapag sinasabi, Ama, bakit po ako walang ganito? Para sinasabi mo, Ama, pinababayaan mo ba ako? Yun. Tama ho ba? Tandaan po natin, alam ng ating Panginoon Diyos ang sitwasyon natin bago pa man natin ito sabihin. Kaya nga po, ang pagtigil sa pag-aalala sabi nga ay pagpapakumbaba. Kapag hinayaan natin itigil yung pag-aalala, Lord, alam po naman hindi mo ako pababayaan. Lord, ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin? Yan po yun. Ibig sabihin, nawawala ka ng pag-aalala. Ito po yung pag-amin na hindi natin hawak ang mundo. Pero siya, hawak ka niya. Ulitin ko. Ito po yung pag-amin na hindi natin hawak ang mundo, hindi natin hawak ating future, pero hawak ka ng Diyos. Sabi ka po, you do not need to carry the weight of the world on your shoulders. That is God's work. Your job is to trust. Ulitin ko po ha, you do not need to carry the weight of the world on your shoulders sa iyong mga balikat. That is God's work. Your job is to trust. Tagalogin natin. Hindi natin trabaho. Napasanin natin sa ating mga balikat ang kabigatan na yan. Yan po'y trabaho ng Diyos. At ang trabaho natin ay magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm chapter 55, verse 22, Ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol din. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ayan, ilagak natin. Cast your burden on the Lord. Release it. Pagkatiwala natin sa Kanya. And He will sustain. Sabi nga niya doon sa Amplified Version, He will never allow the righteous to be shaken. Hindi niya hayaan na tayo mayanig. Minsan nayayanig tayo ng takot tama? Pero kung nasa Panginoon Diyos tayo, bakit wala kang kayanig-yanig? Kung ano ibig sabihin? Kapag ang tiwala natin sa Panginoon ay nandun, hindi tayo nayayanig. Pero kapag inilagay natin yung ating sarili doon sa sitwasyon natin, talagang
Kulang na lang, paghampasan ka sa, parang martilyo, pinaghahampasan ka, ano? Ganun po yun eh. Kaya nga po, sa araw-araw na sa ating buhay, paano po tayo magtitiwala? O paano natin ma-identify yung mga yan? Kilalanin po muna natin sa sarili natin. Ano ba yung mga pinag-aalalahan natin? Ano ba yung mga kinababalisaan natin? Kalusugan, pagkain, kinabukasan, kaligtasan. Tama? Kapag pumasok ang takot sa isipan natin, ibig sabihin, no, talagang we are under attack. Yan po yun. And that is the truth. Dahil nagkakaroon lang ng anxiety ang tao kasi inaatake yan ng demonyo. Because anxiety is not from God. It's from the devil. Ang tanong ngayon lang doon, who will you choose? You choose to trust God or you choose to carry the burden on your shoulders? Kaya nga sabi ng demonyo put your heads on my shoulders. Yun po yun. Kanta po ng demonyo. Hindi po, biro lang. Parang yun lang din po. In-illustrate lang po natin. No? Kaya po, pag kinilala natin ang pag-aalalang ito, isipin natin kaagad, Panginoon, ito ay alalahanin. Ito ay maling pag-iisip. Hindi ko ito kaya, pero ikaw ang may hawak ng buhay ko. Yan ang lagi natin sasabihin. Kapag tayo may takot, Lord, ito'y nasa aking isip, nasa aking puso. Hindi ko po ito kaya. Aminin natin. Tama? Minsan kasi, hindi, kaya ko pa. Okay lang ako. Pagka nangumusta si Pastor, okay lang ako. Pastor, wag na, hindi ko na sabihin. No? Minsan, yun lang yung ano doon. Yun yung ano doon. Pinipigil ako yung sarili ko sabihin yung isang bagay kasi baka may masaktan. Ano? Pero sabi nga, kapag tayo ay inilalagay natin yung buhay natin yun, hayaan natin ang Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya, ipasa po natin ang bigat sa Diyos. Huwag nating itago. Ibig sabihin lang po, huwag natin itago. Sabihin natin sa ating Panginoon Diyos ng may kalayaan. Pwede natin sabihin, Lord, ikaw ang nagbigay ng buhay kong ito. Ikaw ang bahala sa pangangailangan ko. God got me. Sabihin mo nga, God got me. God got me. No? Yan po. Sabi nga sa atin, di ba, ng 1 Peter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yan. Ibig sabihin po nun, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng bigat mag-isa. Ang tawag dito ay pagpapasa ng pasan. Ibigay mo ng buong buo at tuluyan ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Dahil Siya ang nagmamahal at nagbabantay sa anumang bigat na meron tayo. At buong ingat niya itong pangangalagaan. Pastor, nanalangin na naman ako Pinag-pray pa nga ako ng pastor Natumba pa nga ako Pero bakit nandun pa rin? Bumabalik pa rin. Alam mo, ang Diyos, pinagaling ka na. Pero ayaw mong ialis sa isipan at puso mo. Bakit? Nag-aalala ka pa rin. Ayaw mo pa rin isuko sa Panginoon. Kinukuha mo pa rin yung bigat. Kailangan mong lumakad sa pananampalataya. You need to walk on faith. Gawin ang iyong tungkulin, pero iwan ang resulta sa Diyos. Magtrabaho ng tapat, pero magtiwala ng buong puso. Ang Diyos ay hindi nabibigo. Tunguhan natin yung balik ulit tayo sa Matthew 6. Doon naman tayo sa verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen.
Ito po ang susi ng kalayaan. Gawin po nating prioridad ang relasyon at kalooban ng Diyos bago ang iba. Kapag siya ang una nating hinanap, ang mga pangangailangan natin ay kusang ibibigay ng ating Panginoon Diyos bilang dagdag sa anumang alalahanin natin. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yun po yun. Do not anxious. Binanggit ulit dito about anything. But in every situation, sabi nga, with thanksgiving, present your request to God. At doon natin makikita yung kapayapaan. Sa halip na mag-alala po tayo, gawing panalangin ang bawat bagay na may pasasalamat. Kapag ginawa natin ito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng isip ng tao ang magsisilbing bantay at proteksyon ng iyong puso at isipan para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rin sa atin ng Isaiah 41 verse 10, Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Yan po yun. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Ito po ay tapat na pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Siya po ang ating lakas. At siya rin po ang taga-alay. Sabi niya ay taga-alalay po natin. Siya po ang magtataas sa atin sa anumang kabigatan, sa anumang kung saan man tayo nasubsob, saan man tayo nalulubog, siya po magtataas sa atin. Hindi po tayo hayaang bumagsak ng Panginoon Diyos gamit, sabi nga ay, ang mga sitwasyon sa buhay natin, kundi itataas tayo ng Panginoon Diyos gamit ang kanyang makapangyarihang kamay. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa akin pong pagtatapos, nais ko pong iwan ang isang paalalang ito. Ang pag-aalala ay nagpipilit o nagpapalit ng pananaw. Ang pananampalataya ay nagpapalawak nito. Sabi nga, nagbubuhat ka lang ng mabigat kapag sinusubukan mong ikaw ang maghahari sa iyong buhay. Bitawan po natin ito. Dahil ang ating Ama na nasa langit ay hawak na ng matibay ang ating mga kinabukasan. Sabi nga, worry shrinks your vision. Faith expands it. You carry a heavy load only when you try to be God of your own life. Let go. Your Father in heaven already holds your future securely. Purihin natin Panginoon Diyos at ngayon naman po tayo tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning, mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan nitong talatang ito na lahat po ng ating alalahanin, lahat ng ating suliranin ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at katawan. Kung kaya niyang ibigay ang pinakamalaking biyaya, siguradong kaya rin niyang ibigay ang mga bagay na kailangan natin dito sa ating mundong ito. Ito po ay pag-aalala na ang pag-aalala po ay hindi makakatulong sa atin.
hindi po nito mapapahaba ang buhay natin, lalo pa nga po napapaiksi ang buhay natin kasi kapag po tayo nag-aalala, lahat po, doon po nanggagaling yung mga sakit na meron tayo sa ating katawan. Hindi rin ito masusolusyonan lahat ng problema. Ito ay nakakapagpabigat sa ating puso. Minsan po di po ba yung mga simpleng pag-aalala, yung simpleng-simple lang na halimbawa ay yung isusuot mo, wala akong isusuot. Samantalang tingnan mo yung cabinet mo, napakadami mong isusuot. Kasi nga, sabi nga kanina, gusto mo magkaroon ng bagay na yon kasi nga nakikita mo sa iba. Nakatingin ka doon sa biyaya ng iba. Hindi mo nakikita kung ano yung biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kung titingnan lang po natin yung mga sarili-sarili natin, sa sitwasyon natin ngayon, napakaraming biyaya pong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, doon sa mga biyayang yun po ang ating ipagpasalamat sapagkat sabi nga po kanina, yung mga ibon ay pinapakain ng ating Panginoon, tayo pa kaya na kanyang nilikha. Dito po ay hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat magtrabaho o maghanda. Huwag lang tayong mabuhay na laging takot at puno ng pangamba kung magkakaroon lang tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Ang Diyos ang na nagmahal sa atin ay alam niya ang lahat ng ating mga pangangailangan bago pa man natin ito sabihin. Nasa isipan pa lang po natin, alam na ng Panginoon kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating ipagpe-pray sa ating Panginoon. Ang gusto lang po ng Panginoon ay lahat ng ating circumstances, ilagak natin sa Kanya sapagkat Siya ang hahawak ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang gusto lang niya ay kilalanin natin siyang mabuti. Pag nilay-nilayan natin ang Kanyang mga salita, ang lahat ng Kanyang mga itong mga ginagawa natin ito po ang pinaka-importante sa ating Panginoon, na dinadigest natin ang kanyang mga salita sa atin. Isinasapamuhay. Ito po ang importante sa ating Panginoon. Then yung lahat ng alalahanin, ibigay po natin sa Kanya. Sapagkat trabaho po niya yun. Ang trabaho po natin ay kilalanin ang ating Panginoon. Isapamuhay ang ating mga natutunan at magtiwala sa Kanya na Siya ang gagawa ng paraan, siya ang gagawa ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa ating mga kapatid via online. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama, no, sa amin sa araw-araw na ito. No? Tayong lahat ay bahagi po ng gawain ito. At ngayon, pinangunahan po tayo mula po sa Villa Escudero. Yan, kasama po natin ang Patual family. Yan, sa pangunguna ni Nay Winnie Patual. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong lahat dyan. No? At pagbati ko na rin sa pamilya ni Ate Lisel Dalangin dyan sa Villa Escudero. Isang kagalakan po. At purihin po ang Panginoon Diyos sa ating lahat. Ganun din po sa ating mga kapatid. No? Yan, sinundan po ni Nay Marta mula po dyan sa ating sa Bulacan Chaong, no? Yan, kasama rin po natin dyan siyempre ang Kuya Chris, no? At ganun din ang Nay Gori, Nay Lina, Yasel at si Inigo. Isang kagalakan po sa ating lahat dyan, no? Sa mapagpalang umaga. At ganoon din sa kapatid natin sa Barangay San Ignacio. Kasama po natin si Brother Rafael Freyo. No? Ang Freyo family, isang pagbati, no? Sa inyong lahat po dyan, sa inyong pamilya, buong pamilya. Yan. At ganoon din sa pagbati natin sa Azucena Taño family. Yan. Ang ating mga matalik na kaibigan. No? Yan. Kasama po natin yan si Brother Arthur at si Kumaring Carmeline, no? Yan. At syempre pagbati rin natin diyan sa mga magagandang baby kay Julene at kay Pau at syempre kay Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ano? At yan kanina yung ating naging bahagi din ng ating
yung ating lesson. Ano ho, yan. Sama po natin ang Nonoso family. Yan si Ate Nela Nonoso. At syempre, pagbati rin natin sa buong pamilya. No, sa inyong buong angkan, sa inyong buong pamilya. Yan. At sinundan din po tayo ng Dao family. Yan. Kasama po natin from Washington Shuttle. No? Yan. Si Nars Abby. Yan. Isang mapagpalang umaga. At from Lumban, Laguna. Yan. Kasama po natin ang ating kapatid, yan, si Wilma Mandigma, isang mapagpalang umaga po. Yan, ano ho. At, sino pa? Yan, at from Pangasinan, Pampanga, yan, no. Sama po natin si Honey Dipog, yan, si Ate Cindy, isang mapagpalang umaga po. Yan, at from Liliw, Laguna. Kasama rin po natin ang Arosena family. Yan, sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At from Barangay Santo Angel. Yan, kasama po muli natin ang ating sister Manilyn Mendoza. At sa inyong pamilya, isang mapagpalang umaga po. At syempre kasama natin ang aking nanay, Corazon Mercado. Yan, is watching. Yan, okay. At ganun din si Tatay Victor Dalangin from Dolores, Quezon. At sa inyong buong pamilya, pagbati na rin natin dyan kay Nay TC. Yan. At sino pa? Yan, nabanggit ko na ang Kuya Chris, nandito rin. Yan. At yan, at pagbati rin po natin kay, siyempre, from Usamis naman, kasama po natin si Doktora Julia C, no? At pagbati natin diyan kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, at with prayers sa inyong buong pamilya din, Yan, At ganun din, kasama rin po natin, yan, ang ating kapatid na si Nanay Josie Maranan. Pagaling po kayo, Nanay Josie, patuloy po namin kayo ipapanalangin. At tayo po'y magtiwala sa Panginoon, Nandito pa po kayo sa po, nasa ospital pa rin po, patuloy po namin dalangin sa inyo, Nay Josephine, magtiwala po tayo sa ating Panginoon, sa kanyang purpose, sabi nga tayo nasa kanyang piling, at patuloy po tayong kanyang inaalagaan, hawak niya po tayo, sabi nga ng ating talatang ito, alisin po natin yung anumang kabigatan o pag-aalala, at isa pong kagalakan na nakakasama po namin kayo. Even kayo po ay nakakumpine pa rin po sa hospital. And we speak healing and favor sa anumang pangangailangan ninyo. Tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Yan. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. At sinigundahan na ng iyong kumare. Ang aming Nanay Marta, Nay Josie. Amen. Okay. Pagtiwala natin sa Panginoon. Sabi nga po ay hayaan natin na ang Diyos ang kumilos, ang siyang bumasag sa anumang mga sitwasyon natin na hindi natin kayang isipin. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Ganon din, siyempre, kasama rin po natin, siyempre, ang aking magandang pinsan. Napakaganda nito. Yan, pero lahat sila ay maganda. Pero dahil kasama natin siya, yan, kasama natin ang aking Ate Marivic Brigule. Nasaan ka ngayon, Ate Vic? Sa Cebu ba? Nasa Cagayan? O nasa Cotabato? O sa Alamada? Saan ka man naroon? Salamat dahil kasama ka namin ngayon. Yan. At yan si Ate Diday Marivic Brigule. Sa mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya. Yan. At dyan po tayo. I think nabanggit ko na po lahat sa biyaya ng Panginoon. At kung hindi man, binabati ko po kayo. Kung hindi ko man po nabanggit, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa ating pong pagtatapos nawa ang panalangin ito ay akuin natin na panalangin natin para sa ating lahat at sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo po ay magtatapos na. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Sa iyo pong habag, awa at patnubay. Hinihingi niyo po ang alalahanin namin. Kaya ibinibigay po namin ito sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, ng tamang pagsuko at tamang pananampalataya upang ang lahat ng ito ay masumpungan namin.
Kaya Panginoon, sa aming pong pagtitiwalang ito, Lord, hindi po namin kaya ipagmalaki ang pagtitiwalang ito dahil ito po'y galing sa iyo. Kaya kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa aming hiling na ito, naniniwala po kami, Panginoon, na iyong pupunan at iyong itatama ang mali sa aming isipan, sa aming puso, ganun din sa aming salita. Ikaw po nagtutuwid ng lahat at ikaw nagbibigay ng kaganapan, kapangyarihan, na sa iyong salita, Panginoon, ay buhay. At ikaw, daan at ang katotohanan. Kaya Panginoon, sa aming buhay na ito, O Lord, alisin mo ang anumang alalahanin na ngayon ay sumasagi sa aming mga isipan at puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas at kapayapaan sa isip, sa salita at sa gawa. Palayain mo kami sa anumang aming hinaharap. Maging ito man ay sakit, maging ito man ay problema, kung saan mang direksyon ng aming buhay. Lord, turuan mo kami na tunay na magtiwala at isuko ang lahat sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Kaya sa mga oras na ito, O Lord, naniniwala po kami, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Maging ito man ay spiritual, pinansyal, emosyonal, o lahat ng itong bahagi sa aming buhay. Kaya Ama namin, Panginoon, from the word itself, O Lord, na tinawag ka namin Ama, ibig sabihin, isinusuko po namin ito at pinagkakatiwala sa iyo. Lord, salamat. Dahil meron kang salita na iniwan sa amin upang aming panghawakan. Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya upang tunay na magtiwala anuman ang resulta ng aming buhay na ito. Kaya Panginoon, sa iyo po Panginoon, ang papurit pasasalamat at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Mababay ka sa kanila. Babay na. Babay, Chibi. Parin na, Chulit. Babay po. Babay po. Babay po. Babay po. Babay po. Babay sa kanila. Babay po. Babay po. Babay po.